Yo! Fact boys, fact girls, anong lagay? Napansin mo na ba habang nagsisipilyo ka na may nakahiwalay na kulay sa gitna ng toothbrush mo? Karaniwang asul, berde o minsan ay pula. Sa unang tingin, mukha lang itong palamuti para mas magandang tingnan ng toothbrush. Pero naitanong mo na ba sa sarili mo, bakit kailangang may ibang kulay sa gitna? At bakit unti-unti itong kumukupas habang tumatagal? Hindi lang to basta aesthetics. Isa tong simpleng halimbawa ng smart engineering na nakakabit sa pang-araw-araw nating buhay. May iisang mahalagang trabaho ang mga kulay na bristles na to. Ayon sa mga dental brands tulad ng Oral-B at Philips, ang tawag dito ay indicator bristles. Ginawa ang mga to para magsilbing visual reminder kung luma na ang brush head mo. Aminin man natin o hindi, madalas nating nakakalimutang magpalit ng toothbrush. Ang iba, nagpapalit lang kapag kalat-kalat na ang bristles o kapag sira na ang handle. Pero bago pa man tuluyang maipit o mabaluktot ang bristles, matagal nang nabawasan ang kakayahan nitong linisin ang ngipin mo ng maayos. Kaya sa halip na tandaan mo pa kung ilang buwan mo na tong ginagamit, ang toothbrush mismo ang nagbibigay ng warning signal. Paano nga ba ito gumagana? Simple lang. Ang mismong dye o kulay sa indicator bristles ay sadyang idinisenyo para unti-unting matanggal habang ginagamit. Sa tuwing nababasa ito, nadidiin sa ngipin, nakakaranas ng friction at na-expose sa toothpaste, dahan-dahan kumukupas ang kulay nito. Kapag ang dating matingkad na asul o berde ay naging maputla na o naging puti, ibig sabihin lang yon, oras na para magpalit. Karaniwang nangyayari ito pagkalipas ng 3 buwan ng normal na paggamit, ang mismong recommended time frame ng mga dentista. Pero bakit nga ba sa gitna inilalagay ang kulay at hindi sa gilid? May 3 praktikal na dahilan. Mas madaling mapansin, ang gitna ang unang tinitingnan ng mata natin kapag humahawak tayo ng toothbrush, kaya agad mong makikita kung nagbago na ang kulay nito. Dito ang may pinakamalakas na pressure. Sa gitna tumatama ang pinakamatinding friction habang nagsisipilyo ka, kaya mas accurate nitong naipapakita ang totoong wear and tear ng brush. Dahil nasa gitna ang kulay, nakakatulong din ito para matukoy kung saan at gaano karaming toothpaste ang dapat ilagay. Bakit naman asul at berde ang karaniwang kulay? Mas madali kasing makita ang asul at berde kumpara sa karaniwang puting bristles. Bukod doon, pinipili ang mga kulay na to dahil madalas natin silang iugnay sa kalinisan at pagiging fresh. Pero linawin lang natin ang isang maling akala. Walang antibacterial feature o anumang mahiwagang kemikal ang kulay na to. Hindi ang kulay ang naglilinis ng ngipin mo. Signal lang talaga ito para sa pagkasira ng bristles. Baka maitanong mo rin, bakit hindi na lang natin lagyan ng petsa o expiration date ang toothbrush? Kasi magkakaiba tayo magsipilyo. May mga taong madiin kumuskus, may mas madalas magsipilyo at may mabilis makasira ng bristles. Ang fixed date ay hindi nakakakita ng tunay na kondisyon ng brush head, pero ang indicator bristles nakabase sa mismong aktwal mong paggamit. Sa larangan ng design, tinatawag itong passive feedback system. Walang kuryente, walang battery, walang app sa phone at walang komplikadong gadget. Isang simpleng pagbabago lang ng kulay na bibigyan ka na ng mahalagang paalala tungkol sa personal hygiene mo. Sa mundong puno ng komplikadong teknolohiya, ipinapaalala ng toothbrush na minsan ang pinaka-epektibong solusyon ay ang pinakasimple. Sa susunod na magsipilyo ka at makita mo ang asul o berdeng bristle sa gitna, tandaan mong hindi lang yan basta kulay. Isa yang matalinong imbensyon para alagaan ang kalusugan mo. Kapag unti-unti nang nawawala ang kulay, ibig sabihin, oras na para palitan ang bagay na matagal nang tumutulong na mapanatili ang malusog mong ngiti. Napatingin ka rin ba agad sa toothbrush mo matapos panoorin to? Kwento mo naman sa comments kung pumuputi na rin ba ang indicator bristles mo.
Ako po si Maya at ito po ang Factio Daily. Salamat po sa panunood. Narito sa screen ang mga pinagkunan ko ng impormasyon at ito naman ang ating talasalitaan para sa araw na to. Kung may bago kang natutunan, i-like mo na ang video na to at i-share sa mga tropa mong mahilig sa facts. Kita-kits sa susunod na video. Fact Daily. Ngayon sa bawat swipe mo sa screen